Manalangin po tayo, Panginoon. Muli, ngayong umaga na to kami nagpupulit na papasalamat sa mga buhay na muli pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat sa 2024, Panginoon, na ngayong matatapos ng taon na to. I pray, Panginoon, salamat sa mga pagkakataon, Panginoon, na binigay niyo sa inyong mga anak dito sa COC San Pedro for all the failures, for all the victories that you have given unto all of us. Kami po ay nagpapasalamat doon. And for this 2025, Lord, I pray that you're gonna give us new visions, renew our strength, Panginoon, para magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, na mas maraming gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon, para maraming pang mga tao ang makakilala sa inyo. For this 2025, I pray that bigyan niyo kami ng burden, Panginoon, ang iyong mga anak, hindi lamang ang aming pastor, Panginoon, kundi kami. Bilang lingkod mo dito sa San Pedro, Panginoon, bilang isang nagsisimba dito sa COC San Pedro, Panginoon, bigyan mo kami ng burden na i-share namin yung pananampalataya namin sa inyo. And for this day, I pray that you're gonna cleanse us from all of our shortcomings, from all of our sins. I pray that you're gonna cleanse us, Lord, and continue to empower us. And for this night, Panginoon, for this worship day, Panginoon, may your word illumine us. Patuloy, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, mangusap sa amin. Through the songs, through all things that we're gonna do as a worship, Lord, maging kapuri-puri sa inyo, Panginoon. Alayos our heart, ihanda niyo ang inyong puso, Panginoon, as we worship you. That may we worship you, Lord, in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon. Kayo pa ang patuloy na mapapulihan ngayong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning, Church of Christ San Pedro! God will give us a new year, so let us be excited to praise the Lord. Amen? Come on, put your hands together. You know this song, so sing it out with us. Sing! Oh, 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 oh.
voice of triumph. Oh, 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 with the voice of triumph. Oh, 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 you are the everlasting God. Shine your light to us for all the world to see. Yeah, you are the broken heart. Overcame the save humanity. Sing it! Hallelujah, Jesus is alive. Oh, clap your hands, all ye people, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, you are the hope of broken hearts. Overcame the grave to save humanity. Sing it! Hallelujah, Jesus is alive. He's alive! Go clap your hands, all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands! All ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 oh. You're alive in me. Resurrection power. I'm alive in you. Resurrection power. You're alive in me. Resurrection power. I'm alive in you. Resurrection power. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, All ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands. All ye people, and shout unto God with a voice of Resurrection power. I'm alive in you. Resurrection power. Let us continue to worship our Lord. And let this song be our prayer song this new year darating yung bagong taon. Let us ask Him na siya yung maging sentro ng buhay natin sa lahat ng bagay. Be it in this church, in our lives, in everything we do. Let us ask God to control our lives, to allow Him to be
be the ultimate authority in our lives. Jesus be the center of
sa'yo, Lord God. And we offer our lives to you, Lord. Na Panginoon, ito pong darating na New Year, Lord God. As you give us a new chance and hope, Lord, we ask you, Lord, to be the center of our lives, the center of this church, Panginoon, the center of everything we do, Lord God. We know, Lord, that we have a lot of trespasses, Lord God. And we're so sorry for that, Lord God. Nawa, Panginoon, yung New Year, you help us, Panginoon, na baguhin po yung mga nakaraan po namin, Lord God. That this New Year, Panginoon, maging bagong kami, Lord God, and we strive, Panginoon, to live a better life, Panginoon, para po mas maging kagaya niyo, Lord God. Nawa, Panginoon, kayo po mag-bless po sa amin, Lord. We also ask you, Lord God, to forgive us, Panginoon, sa lahat po na aming pagkukulang, Lord. We know that everything we do, Lord God, isn't enough, Panginoon, para po tapatan lahat ng inyong binibigay mo sa amin. Lahat po ng inyong katapatan sa buhay namin, Lord God. Nawa, Panginoon, i-bless niyo po yung magiging taon namin itong araw, Lord God. Igan niyo po yung magiging araw namin at yung magiging program, Lord God. Ganun din, Panginoon, we ask knowledge and wisdom, Panginoon, para po maintindihan ng inyong mga salita today, Lord. Ito lamang po, we thank you for everything. In Jesus' name we pray, amen. Isang pagpapala po sa ating lahat, mga kapatid, na tayo po muli ay dadako po sa ating pong gagawing pagtanggap sa banal na hapunan. Ay po muli ay yumuko, tayo po manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Narito po ang iyong iglesia, Panginoon, narito po yung mga anak. Kami pong lahat ay nagpapakababa sa iyong harapan, Panginoon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala. Inaamin po namin, Ama, na kami po, bagamat mga Kristiyano, ay nakakagawa po ng pagkakamali at pagkakasala sa aming puso, sa aming isip, sa aming mga kilos at salita. At yan man po, Panginoon, ay amin pong inaamin, inihingi sa iyo ng kapatawaran. Kaya po sa umaga po ito, muli sama-sama po kami dumadalangin, Ama. Kami po iyong linisin, Panginoon. Kami po iyong hipuin ang aming mga puso at amin pong bigyan ng malalim na kahalagahan ang gagawin namin pagtanggap sa tinapay at katas ng ubas bilang simbolo po ng aming pagkaligtas. Maraming salamat po, Ama, sa iyong dakila at pusipak na pag-ibig na iyong iniukol sa amin sa pamagitan po ng iyong buktong na anak. Kami iyong tinanggap, pinatawad, at pinagkalooban ng kaligtasan. Ama, muli, amin pong binabalik sa iyo ang aming walang hanggang papulit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, sa aklat po ng Marcos, chapter 14, verse 22 hanggang sa mga sumusunod, narito po sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga lagad. Kunin ninyo ito ang aming katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Minsan pa po, nawang natin na pagpala sa pagkabasa po at pagkalit ng mga salita ng ating Panginoon. Amen. Good morning po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Handa na po ba tayo sa ating pagkakaloob ngayong araw? Amen. Parang medyo puyat tayo. Okay, medyo malamig kayo, masarap matulog eh. Amen ba? Okay. Meron po akong dalang bola dito, pero hindi tayo maglalaro. Gagamitin ko lang to para i-illustrate kung ano yung masayang pagbibigay. Kasi, aminin ko na, nahihirapan akong magbigay ng operatory challenge. Para kasi
ano eh, ang dami ng examples, ang dami ng ang daming nabigay na ng ating mga deacons, mga elders. Sabi ko, ano kayong bibigay kong operatory challenge? Sa pag-iisip ko po, magaling talaga si Lord. Nasa bahay pala namin yung example. Hindi na kailangan lumayo. Kasi yung pamangkin ko po, si Jairus, naglalaro ng bola. Kasi one year old na siya, mahilig siyang maglaro ng bola. Pag naglalaro siya ng bola, siyempre makulit. Inaagis niya, inaagis. Sabi ko naman, bakit pag tinatapon niya yung bola, lagi siyang masaya. Tapos minsan lumalapit siya sa akin, ibibigay niya yung bola, nabot niya. Nasa leg ko naman. Tapos, siya, masaya siyang nag-aabang. Nakangiti siya. Ibabalik ko yung bola sa kanya. Sabi ko, ay, oo nga, no? Iyan pala yung magandang example ng giving. Pero imagine niyo, wag niyong bitawan yung bola. Ito, hawakan mo to buong araw, akin lang to, buong gabi, buong linggo, buong taon. Tingin niyo, masaya. Masaya kaya yan? Hawakan niyo lang yung bola. Nasa inyo lang. Hindi niyo bibigay. Akin lang to. Bawal niyo hawakan. Parang hindi, di ba? Tapos nakakapagod pa nga, no? Kasi lagi mong hawak, lagi kang may tinatago. Lagi kang merong ayaw ibigay. Hindi masaya. Okay, that's giving. Dapat you have to learn to let go. Usually, ito, pinapakita na ito. Ito yung mga talents natin, time, treasure, na madalas ayaw nating bitawan. Kasi syempre, akin to, pera ko to eh. Sayang, pinahirapan ko. Ay, time ko, sa akin lang to. Talent ko, akin lang to. Yung bigay sa inyo, yung pakita. Pero hindi pala yung tamang giving. Kailangan, you have to give. At lalo na, kung ibibigay mo to, hindi sa tao, kundi sa ating Panginoon. Madalas, binibigay natin sa mundo no? Sa makabundong bagay. Sa social media, sa ibang tao, sa material na bagay. Doon natin nilalaan itong pagbibigay natin. Pero may paalala sa atin yung ating Lord sa Bible. Natagpuan po natin sa Bible at lagi natin ginagamit din sa operator. Natagpuan po sa Luke 6, chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sa Tagalog po, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Kaya sa pagbibigay po natin mga kapatid, let us give with our open hands, open hearts. Para po, ang ibibigay sa atin ng Lord, hindi yung material, kundi genuine joy. Amen po ba? Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Once again, we will give back to you, Lord. Thank you, Lord, because we will have the chance that we could give all these things to you, Lord. Lord, these are not enough for you. Alam po namin yun, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay hindi talaga sapat, Panginoon. Pero, Panginoon, yung ibigay namin, yung sarili namin sa inyo, Panginoon, ay magandang simula po, Panginoon, sa bagong taon na ito. Panginoon, turuan niyo kami na buksan lagi ang aming puso, ang aming kamay, ang aming kaisipan, Panginoon, na palagi kami magbigay sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang, Panginoon, yung aming money, kundi, Panginoon, yung precious time din namin at yung mga talents namin. Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na dumapit sa inyo, Panginoon, sa bagay ito. Panginoon, dahil kami ay puno ng kasalanan, Panginoon, hindi kami perfecto, Panginoon. Pero sa kabila nun, Panginoon, ikaw yung unang nagbigay sa amin, Panginoon. Binigay mo sa amin, Panginoon, yung bugtong na anak mo, Panginoon, upang kami maligtas sa tiyak na kapamakan. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito, Panginoon. Patuloy niyo kami, Panginoon, gabayan. Patuloy niyo kami, Panginoon, tulungan sa aming hanap buhay, sa aming sa mga relationship namin, Panginoon, sa kapitbahay, Panginoon, sa aming school, sa aming church, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo kami pamanlad, Panginoon, yung aming spiritual being, Panginoon. At lalo kaming magkaroon ng magandang relasyon at mailapit namin, Panginoon, ang ibang tao sa inyo. This we ask in the mighty name of Jesus. This we pray. Amen.
Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Gandang umaga po sa atin lahat. Okay, praise God. At God is good? And all the time? Praise God. So, ngayon pong araw na to, last Sunday of the year 2024. Kung mapapansin po natin, tayo mga Pilipino maaga yung Pasko natin, di ba? Kapag nag-bare months na, nagsisimula na yung countdown to Christmas, how many days, pababa ng pababa, hanggang marating natin yung Pasko. Now, ngayon naman, dahil last Sunday na po ngayon, 29 December, ilang araw na lang, 2024 na po. Sorry, kakain pa rin. 2020, yun, at least nakikinig. Praise God. 2025 na, bagong taon na po. Bagong pagsubok na naman po tayo. Ngayon, sa pagbalik tanong po natin sa 2024, kamusta naman po ang 2024 natin? Yes. Yes, God. Kung sa TV po, di ba, napapansin natin, kagabi nagsimula ng EBS.
na magbalik tanaw sa 2024, mga significant events na nangyari the last year, from January up to December. Actually, marami na rin po nangyari from the past year. Maraming magandang balita, maraming hindi masyadong magandang balita po. Ganun ang talaga cycle ng buhay po natin. Kung ang TV, sa mga channels, nagkakaroon ng review, dapat din tayo po magkaroon ng review sa sarili po natin. Kamusta ang 2024 mo, kapatid? Kamusta ang ministry mo? Kamusta ang buhay mong personal? Kamusta ang buhay mong spiritual? Anong nangyari sa iyo for the past 2024? Dapat kasi ina-assess po natin ano nangyari sa nakaraan po natin para maging handa tayo sa susunod na taon po sa 2025. Ang experiences po natin nagbabari individually. Iba't iba yung nararanasan ng iba ng kapatid natin, sa kapatid natin. Minsan, positive sa iba, minsan hindi positive sa atin. Nagkakaroon tayo ng mga parang pag-aagam-agam. Bakit gano'n? Bakit iba ang 2024 niya? Masyado siyang blessed. Ako hindi naman masyadong blessed. Bakit gano'n? Nangyayari po yan eh. Kasi hindi tayo, magkakaiba po tayo, unique tayo. Iba't iba ang dinadaanan ng isa, iba yung dinadaanan ng kapatid natin. Maaaring kapatid natin, akala natin blessed na blessed siya, pero napakabigat pala ng pinagdaraanan po niya. Marunong na magdala. Yung iba naman, akala naman sobrang bigat, pero napagaan naman pala. Kaya huwag po tayo maging malungkot kung ang 2024 natin is hindi masyadong maayos po. Ang pag-assess po natin, huwag natin ilimit na sa spiritual na aspeto ng buhay po natin. I-assess din po natin yung personal na buhay natin, yung buhay natin sa mundo, sa trabaho natin, sa eskwelahan po natin. Itong taon nito, itong araw na to, itong mga huling araw na nangyayari ngayon 2024, it's a good time to assess our situation po. Mag-reflect tayo, ano nangyari for the past 2024, ang buhay natin, tsaka yung mga buhay ng malalapit po sa puso natin. Pero tingnan natin whatever na nangyari po sa buhay natin, positive yan or negative po yan, one thing is very much for sure, nandito pa rin po tayo. Di ba ba? Kahit na hindi maganda nangyari sa atin 2024, narito pa rin po tayo. Nakaka-attend pa po tayo ng service, malakas po yung pangangatawan po natin. Tayo ay may hininga pa, nakakapaggalaw pa na maayos. Kumbaga, we're still alive and kicking. Buhay na buhay po tayo. Ang ibig po sabihin nun, meron pang nakalaan na purpose sa atin si Lord. Kung bakit tayo narito. Meron pang nakalaan na ating gagawin si Lord para sa buhay natin. Ano man yung nangyari sa iyo, masyado madilim ang nangyari sa iyo ng 2024, narito ka pa rin. Narito pa rin tayo. May purpose pa rin natin si Lord sa atin. Kailangan pa tayo ni Lord bilang kanyang mga kamay at paa para dito sa lugar ng San Pedro po. Tandaan po natin yan. Kaya tayo narito pa. Huwag tayo ma-discourage kung yung 2024 natin is hindi maayos o hindi masyado maganda. Lagi natin tatandaan, everything that has happened to us was with a purpose. Nakalagay nga po sa Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Ano mang nangyayari sa iyo, maganda, hindi maganda, buhay ka pa, may kadahilanan. Si Lord, bakit nangyari yun? Nawalan ka ng trabaho. Meron tayong kamag-anak na nagpaalam na. Meron tayong mga grades na bumagsak sa eskwelahan. Merong kadahilanan po yan. As a Christian po kasi, tandaan po natin, may kadahilanan po ang lahat na nangyayari sa atin. Huwag tayong maniwala na coincidence na yan, ito'y nangyari dahil ganun nangyari. Pero nangyari ang mga bagay na dahil may kadahilanan po si Lord sa buhay po natin. Sabi sa buhay nga ni Paul, si Paul nasadlak sa kung ano-anong paghihirap dahil sa pag-share ng gospel. Pero hindi pa rin siya tawag dito, hindi pa rin siya nawala ng puso sa pag-serve niya. Tuloy-tuloy pa rin po siya. Sabi nga sa Philippians 1:12, that was happened to me, which is Paul, has actually served to advance the gospel.
Si Paul, nabugbog siya. Halos mamatay siya. Nakagat ng ahas siya. Na shipwreck siya. Pero hindi siya napagod sa pag-share ng gospel. Tuloy-tuloy pa rin po siya. Hanggang mapugutan siya ng ulo. Hanggang mamatay, si Lord pa rin ang gusto niyang i-share. Dire-diretso pa rin po siya. Pag in-evaluate pa natin yung last year natin, makikita natin na although maraming problema, kung titignan natin mabuti, lahat ng mga nangyayari po sa atin, may mga blessings po yan. Lagi po yung may silver lining, sabi nga po. Anong mang hirap na pinagdaanan mo, tingnan mo mabuti. Merong magandang nangyari, merong magandang bagay na tinuturo po sa atin ng mga yan. I-evaluate mo po, bakit ba nangyari sa akin to? Katulad ng kwan, for example, nag-aaral ka, bumagsak ka sa isang subject. Tingnan mo ang sarili mo, i-assess mo, bakit ka bumagsak? Anong kulang? Anong nangyari? I-evaluate mo. Sa trabaho, bakit hindi ako na-promote? Anong kulang? Anong nangyari? I-assess mo. Kasi kahit anong sipag mo, tandaan po natin, kahit anong sipag mo sa pag-aaral, sipag sa pagtatrabaho, pag hindi mo sinasabit lahat kay Lord yan, mawawalan sa isa po yan. Maaaring magkaroon ka ng momentarily na kasagutan, pero hindi pang long term po yan. Especially kung ginagayad mo lagi sarili mong effort po. I-evaluate po natin, baka naman kasi sinasantabi mo si Lord. Ilagay mo siya sa gitna. Di ba yung kanta natin kanina, Jesus at the center of it all? Ilagay mo si Lord sa center. Huwag sa tabi. Yun ang kailangan. Kasi kada sipag mo pag wala si Lord, papala po yung ginagawa po natin. Kasi kadalasan po sa atin nangyayari, nadidistract tayo na nangyayari sa physical, yung mapanlabas po. Tayo as a child of God po, meron tayong great future po. Maganda yung kinabukasan po natin. Maganda ang plano sa atin ni Lord. Sabi nga po sa John 10:10, second part, sinabi doon, dumating ako para magkaroon kayo ng buhay ang lahat. Yung buhay na masagana. Yan ang plano sa atin ni Lord. Buhay na maganda, buhay na masagana po. Huwag tayong ma-distract anumang nangyayari sa buhay po natin. Yung mga problema pinagdaanan natin 2024, move forward po tayo. Lakad tayo. Huwag tayong manlumo dahil sa nangyayari sa atin. Move forward po tayo. As a Christian, kailangan magkaroon tayo ng vision. Yun ang mahalaga po sa atin. Ang vision po natin for a great future po. We could rely on God's promises for our future po. Tandaan po natin, God's promises despite what we have gone through last 2024. Madalas kasi nililimitahan po natin ng ating sarili sa kasalukuyang na circumstances natin. Akala natin hindi tayo magbabago sa nangyayari po sa atin. Sabi nga po ni Bernard Hines, sabi diyan, relying totally on what you see with your physical eyes can blind you from seeing your future possibilities. Huwag tayong humawak na sa hinahawakan natin, ay, ito lang ang pera ko, paano na future ko? Ay, ito lang narating ko, paano na future ko? Ay, hindi ako naka-graduate ngayon, bumagsak ako, paano na future ko? Ay, natanggal ako sa trabaho, paano na future ng family ka? Tandaan po natin, huwag tayong mag-rely sa nasa harapan po natin. Para po yung problema eh. Pag yung kamay natin nakaharag sa mata po natin, hindi natin makita yung magandang future na binigay ni Lord. Nakafocus lang tayo sa kamay natin. Focus beyond our problems. Focus beyond our hands na nasa harapan po natin. Magkaroon tayo ng vision na maganda. Kasi ang promises ni Lord, buhay na masagana. Hindi buhay na mahirap. Panghawakan po natin yun. Hindi nagkukulang si Lord. Kung makikita natin from Old Testament up to the New Testament, ang promises ni Lord nangyayari yan to the dot. So kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, bakit ka magdadaw sa nangyayari sa iyo? Momentarily, yes. Baka kasi may tinuturo sa atin si Lord, bakit tayo pumalpak sa isang bagay? Bakit tayo nag-fail sa isang bagay? Baka may tinuturo sa atin si Lord. Tingnan po natin mabuti, i-evaluate po natin. Tanungin natin sarili natin, have you been operating your life by sight or by vision? Saan ka nag-ooperate? Sa momentarily
situation mo or for the long-term situation mo? Ano tinitingnan mo? Kasalukuyan? O nakafocus ka lang doon? Kasi ang hirap po maglakad, di po ba? Pag nakafocus ka lang sa lupa, what if maglakad kang direction, straightforward ka? Di ba po sa pagdadrive natin sa mga nagmamaneho, ang windshield malaki sa harapan, pero yung rear view mirror maliit lamang po. Ibig sabihin nun, mag-focus ka na nasa harapan mo. Yung rear view mirror mo, mag-focus, tumingin ka lang doon momentarily para makita mo ang nangyari sa likuran mo. Ganun po sa buhay natin. Huwag ka lagi nakafocus sa rear view mirror. Babangga at babangga ka. Mag-focus ka sa nasa harapan mo. Maganda ang future ni Lord para sa atin. Panghawakan natin yung plano niya. Panghawakan natin yung pangako po niya. Okay, tumingin sa rear view mirror para makita mo na nangyayari sa likuran mo. Para i-remind ka, pag medyo yumayabang ka na, ay, ito pala ang nangyari sa akin. Baba tayo, humble tayo, paka-humble tayo. Yun ang gusto ni Lord. Bakit? Kasi minsan, huwag natin i-focus lamang po sa mga negative na nangyayari sa buhay po natin. Minsan kasi yung accomplishment, nakakabulag din po yan eh. Masyadong tumataas ang tingin natin sa sarili natin. Yung magaganda ang grades natin, napopromote tayo taon-taon, maganda ang appraisals natin, yumayabang tayo. Nakakasira din po yan. It goes both ways po. Extremes yan. Sobrang problema, sobrang accomplishment po. Maging focus tayo sa sentro. Kay Lord po tayo. Sabi nga, sight without vision is dangerous because it blinds our hope for a better future. Operating sight can cause to see the problems and challenges around you instead the solutions that resides within us. Sino ba nasa puso natin? Si Kristo po dapat. Yung dapat na magbibigay sa atin ng solusyon sa problema natin. Honestly, ang hirap po kasi pag nasa tayo sa ganitong sitwasyon. Yung pagdating mo sa bahay, makikita mo, final notice na, disconnection notice na, yung nakapost sa table nyo, ng mga bills nyo, tumatambak na, tumataas na. Ang hirap tingnan, di ba? Ang sakit. Paano na to? Tapos pag tinignan mo yung bank account mo, almost zero na. Ang hirap nun. Honestly, naranasan ko na po yun sa buhay ko. Noong 2020 kasi na-terminate ako sa trabaho dahil due to COVID. Nagtiis kami ng pamilya ko na isang taon po ako walang trabaho. Literally, nung part ng around October 25 or something, nag-message po sa akin isang kapatiran na dating kasama sa Dubai na nangangailangan daw po ng trabaho doon po sa company po nila. Eksakto po, ang naman ng pitaka, ang naman ng bank account ko is 3,000 pesos na lang. Hindi ko alam paano kami makakasurvive sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Pero nang in-interview po ako ng amo ko doon sa trabaho ngayon, literally sabi niya sa akin, mag-start ka na ngayon. October 28, pinag-i-start na ako ngayon. In-interview ako 27, pinag-i-start na ako kinabukasan. So praise God po. Yung sitwasyon na pinagkaraanan natin, huwag tayo mag-focus kasi kung nanglumo ako kasi nakita ko yung ATM ko, re-review ko yung 3,000. Paano na? Kuryente pa lang, 4,000 na. Paano na to? Paano yung grocery? Paano na ang buhay namin pamilya? Paano na to? Pero hindi nagkulang si Lord, hindi niya. Siya nag-provide on His perfect time. Siya nagbigay ng trabaho. At kagadahan sa trabaho po, work from home, nasa bahay po. Ingala po yan. Kasi American time, US timing. Pero ang mahalaga, may trabaho, sinagot ni Lord. May kadahilanan po. Bakit ako pinauwi ni Lord dito? Bakit ako nagtiis ng 1 year? May tinuturo sa si Lord, hindi ko po alam. Na ma-realize ko, yes, kailangan ni Pastor. Katulog, malakas manalangin si Pastor. Ganun po. May kadahilanan lahat ng bagay. Si Lord sasagot siya on His perfect time. Kaya huwag tayong manlumo pag nakikita mo sa bahay mo, sobrang daming bills na bayarin, sobrang laki ng problema, sobrang hindi mo alam paano ka gagalaw. Maaari doon ating sa pinaka-lowest point, yun ang kailangan natin para tumingala tayo sa Kanya. Lord, kailangan ko kayo. Anong gagawin ko? Kaya ngayon kung umaga to, ang title po na pag-uusapan po natin is Looking Forward.
Looking forward. Pero bago tayo magsimula po, tayo po manay madalangin. Amang nasa langit, Panginoon Diyos, salamat po na marami for this wonderful blessed day. Panginoon Diyos, salamat po sa pagkagather Diyos po sa amin dito upang mag-aral po ng iyong salita. Nawa po, linisin niyo po ang aming mga pusong isipan sa anumang kasalanan na nawa po namin, sinasadya man o hindi, at nawa po yung aral na matututunan namin, may sa puso po namin, may apply po namin at may share po namin sa ibang tao, Panginoon Diyos. Lord, override my preparations, kayo po makita, kayo marinig, hindi po niyo yung lingkod. Maraming po salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, looking forward. What are we looking forward for 2025? Anong gusto natin mangyari for 2025? Na ang verse na pag-uusapan po natin tungkol sa topic na looking forward is makikita po natin sa Philippians 3:12 to 14. Philippians 3:12 to 14. Basahin po natin. 12. Hindi sa nakuha ko na ang gusto ko o perfect na ako. Pero nagpupursige ako para makuha ko ang prize. Kasi ito yung dahilan kung bakit ako tinawag ni Christ Jesus. 13. Siyempre mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na ito. Pero ganito ang ginagawa ko. Kinalimutan ko na ang past at nagpo-focus ako gawin ang best ko para sa darating na future. 14. Kaya tumatakbo ako diretso sa goal para makuha ko yung prize ng pagkakaroon ng buhay sa langit. Dahil sa ginawa ni Christ Jesus, doon ako tinawag ng Diyos. Yan po yung verse na gagamitin po natin ngayong araw na to, ang sinulat po ni Paul sa Philippians 3:12 to 14. Kung titingnan natin, pwede natin i-adapt yung vision na dito ni Paul eh. Ano ba yung vision na gusto na mangyari sa atin? Philippians 3:12 to 14 po. Sa unang part ng Philippians 3, makikita natin kung ano, dinescribe ni Paul kung ano meron siya. Kasi si Paul, by nature, mayabang po yan. Kung titingnan mabuti how he wrote himself in the gospel, medyo may kayabangan taglay si Paul. Pero pa naman po eh, kung titingnan natin, accomplish siya. Malaki pinag-aralan niya. Sa verse 4 na po ng Philippians 3, isummarize ko na lang po. Confident siya sa sarili niya. Kasi isa siyang zealous na Kristiyano. Pagka-zealous niya, hindi basta-basta. Isa siyang passionate or fanatiko na Hudyo. Napaka-fanatiko niya. Sa verse 5, pinagmamalaki niya, siya ay na-circumcise on the 8th day. Kasi yun po ang tradisyon sa mga Hudyo. Pagkapanganak mo, on the 8th day, dapat ma-circumcise ka na. Kasi yun sinasabi ng kanilang Torah. Nanggaling siya sa tribe of Benjamin. Kung titingnan niyo, tribe of Benjamin, sila yung purong Jewish blood. Walang halo. Puro silang Jewish blood. Sabi nga sila ang Hebrew of all Hebrews. Kung sa batas, pareseyo na nga si Paul eh. Si Paul, kung titingnan sa verse 6, in comparison with the law, righteous siya. Bakit? Kasi sinusunod niya to the dot. To the letter. Minemorize niya ang Torah from cover to cover. At siya isang estudyante ni Gamaliel. Si Gamaliel po isang mataas ang tingin sa Jewish law. Kumbaga siya PhD ng Jewish law. At si Paul, estudyante po niya. Kung titingnan po natin doon, talagang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Marami akong pinag-aralan. Marami akong natapos. Estudyante ako ng pinakamagaling sa Jewish law. Kaya magaling ako. As by nature, pareseyo kasi alam ko yung Torah. Back and forth. Balik-balik na rin. To the letter, sinusunod niya. Sobrang panatiko niya. Pumapatay siya at pinapahuli niya ng mga Kristiyano. Ganon siya kapanatiko po. Kung titignan natin itong book of Philippians na sinulat ni Paul, siya ay nakakulong during this time. Although he is facing tremendous persecution, nakakulong na siya. Naroon pa rin yung encouragement niya sa ibang tao. Ang kulungan po ng panahon na yun, di basta-basta. Ang kulungan po natin dito, merong bunk bed, merong electric fan pa. Pero kung titingin na mabuti, ang kulungan ng panahon ng Romano, sa panahon ni Paul, dungeon po talaga. Kung naglalaro kayo ng Dungeons and Dragons, kung nabutan niyo yun, ganun katindi ang kulungan doon.
walang CR, puro rehas, tapos nakakadena ka, paa at kamay, nakakadena. Katulad na nangyari kina Peter at Silas, ganun sila pagkakakulong sa kanila. Walang tubig, mabaho, madilim. So si Paul, hindi siya na-discourage. Nakaganon na sitwasyon niya, nagsusulat pa rin siya. Ine-encourage pa rin niya yung mga kapatid na Kristiyano siya. Sabi nga po dito sa isang data, he wrote more than half of the New Testament. Over a period of 17 years. About half of that was written over a period of 3 years, in 61 to 63 AD. Now, during this time, he wrote Philemon, Colossians, Ephesians, Philippians, and Hebrews, and 1 Timothy and Titus. Out of these 4 books, sinulat niya ito habang siya ay nakakulong. Ganon siya ka-productive. Hindi siya nahihindras ng kanyang pinagdaan, ng kanyang sitwasyon. Nakakulong siya, sulat pa rin siya na sulat. Tayo po, pag nagka-problema, sisiksik na lang tayo sa tabi. Magpapabebe na lang tayo. Uupo na lang sa isang tabi. Papaawa effect tayo. Hindi ba tayo nakakulong? Pero si Paul nakakulong yan, ha? Naroon pa rin niya yung pag-i-encourage niya. Tayo, bakit mo sinasabing Kristiyano ka? Ang Panginoon mo, ang Lord of Lords, King of Kings. Simple problema, manglulumo ka. Bakit? Hindi ko sinasabing hindi tayo magkaroon ng pag-aagang-agam. Normal yun, nangyayari yun. Pero after that, balikan mo yung pangako ni Lord. Balikan mo yung sinasabi niya sa Biblia. Kaya nga po, ini-encourage po tayo ng ating pastor na magbasa ng Bible eh. Kasi habang binabasa natin ng Bible, mapapansin niyo ang mga pangako ni Lord from Old Testament out to Revelation. Nangyayari yan. By the dot, isang kulit, nangyayari po lahat yan. Kaya kung ano man pinagdaraanan mo kapatid, basa-basa ng Bible, tsaka maraming pray. At ituturo sa iyo ni Lord ang dapat mong gawin. Kasi minsan kasi nangyayari din sa atin, puro lang tayo basa, puro lang tayo pray, dagdagan natin ang gawa. Huwag natin yung aasa lagi tayo kay Lord ng 100%. Yes, umasa tayo 100% spiritual, pero may tinuturo si Lord dun eh. Sabi nga sa Book of Thessalonians, nalimutan ko yung verse, ayaw ni Lord ng tamad. Pag tamad ka, huwag kang pakainin. Kaya kung may problema ka, magtrabaho ka. At makikita mo si Lord ang magpo-provide ng pangangailangan. Yung katulad ng testimony ko kanina, kung yung isang taon na yun, nagpabaya kami ng pamilya namin sa gawain, baka ngayon wala pa akong trabaho. Yeah, the more na down tayo, the more na tumingila tayo sa Kanya. The more na naghihirap tayo, the more na umabot tayo sa Kanya. Dahil siya mismo sasagot sa pangangailangan po natin. This 2025, ano mang pinagdaraanan mo, isurrender mo kay Lord. Mag-look forward ka sa pangako niya sa atin. Now, even though Paul has accomplished much, he did not consider the past. Nakalagay sa Philippians 12 yan. Kasi para kay Paul, kulang pa yung ginawa niya eh. Doon po sa verse na binasa natin sa Philippians 3, 12, 13, and 14, tingnan po natin tatlong bagay na makikita po natin tungkol sa buhay ni Paul na pwede natin i-adapt sa buhay po natin. At iin po natin sa tatlong verse po yan. Sa verse 12, nakalagay po dyan yung mga points tulog po natin. Meron siyang attitude of dissatisfaction. Nakalagay po sa verse 12, hindi sa nakuha ko na ang mga gusto ko o perfect na ako. Pero nagpupursige ako para makuha ko ang prize. Kasi ito yung dahilan kung bakit ako tinawag ni Christ Jesus. Ano nangyayari dito? Kung titingnan mo si Paul, technically apostle na siya. Nandun niya sa level ni na John, na Peter, nandun niya siya. Apostle na siya. Pwede nga siya tumigil na eh. Pero hindi pa rin siya tumigil. Kung titingnan mo rin, maraming accomplishments si Paul. Marami siya na-share ng gospel. Marami siya na-itayo yung church. Marami siya na-guide, na-mentor. Marami siya na-counsel. Marami siya na-tulungan. Marami nakakilala ng Kristo about dahil sa ginawa po niya. Marami siya na-ipatayong churches. Pero kung titingnan, sabi ni Paul, hindi sa nakuha ko na ang gusto ko o perfect na ako. Pero nagpupursige pa rin ako para makuha ko ang prize. Yes, yung accomplishment namin yun eh. Kung laurel na sa atin yun. Walang
makagraduate tayo. Pero hindi siya tumigil po doon. May kulang pa eh. Meron siyang attitude of dissatisfaction. Kulang pa eh. Kasi ang Panginoong Hesus, binigay niya yung buhay sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So yung ginagawa natin sa ministry, sapat na ba yun? Dapat magkaroon tayo ng attitude of dissatisfaction. Kulang pa, Lord. Ano pang kailangan kong gawin? Sabi nga dito eh, yung attitude of dissatisfaction niya is in a godly way. Kasi hindi niya tinitingnan yung sarili niya eh. Kung titingnan natin, sabi nga sa ibang mga commentary, si Paul halos hirap na maglakad dahil sa mga nangyari sa kanya. Pero tuloy pa rin siya. Ang pursige niya, may share ang gospel sa emperor ng Roma. Kaya up to the point na lumapit siya ron, ang may share lang yung gospel niya. Kahit hanggang siya mapugutan ng ulo, ang gusto niya mag-share pa rin ng gospel. Ganun siya kapursige. Ang price po kasi tinitingnan niya, ang vision niya is makasama ang Panginoong Jesus. Yung attitude of dissatisfaction niya is in a godly way. Now, when we accepted our Lord Jesus Christ sa buhay po natin, hindi po yung tumitigil doon. Meron tayong proseso na pinagdaraanan po. Kaya meron tayong tinatawag na baby Christian, toddler Christian, hanggang matured Christian. Yung pag-accept po natin, sige, save na ako. Alam ko na. Tinanggap ko na ang Panginoong Hesus, nagpabaptize na ako. Hindi po yung titigil doon. Kailangan po magpatuloy tayo. Kailangan mag-mature tayo sa Christian po. Kailangan magpa-mentor tayo. Ang kailangan po doon, maging humble po tayo. Kasi hanggang hindi tayo nagiging humble, hindi tayo magiging mature. Kasi minsan titingnan natin, ako tuturuan ako ni ganitong brother. Ako, PhD ako, may master ako, tuturuan ako ni ganitong brother, hindi naman nakatapos ang kolehiyo. Medyo mayaman ka kapatid. Medyo tingnan mo ugali mo. Hindi maganda yan. Kasi ang pag-aaral ko na salita ni Lord, hindi naman kinakailangan na tapos ka eh. Ang tinuruan ni unang disipulo ni Lord, sino? Fisherman, carpintero. Si Luke na yata doon, saka si Matthew, tax collector. Pero kung titingnan yung karamihan, mga hindi naman nakapag-aral eh. Pero tingnan nyo yung mga tao niya. Sila nakapagdala ng magandang balita. Sila na ginamit ni Lord. Kaya, huwag natin masyadong tingnan mabuti natin sobrang taas. Tandaan mo, nilagay ka ni Lord sa ganyang posisyon for His purpose. Baka ito ang kailangan ni Lord para maka-reach out sa mga tao, mayroong PhD din, may mga masteral din, mga college graduate din, mga maraming course na tinapos, maraming certification na tinapos. Baka ikaw ang kailangan ni Lord para mag-reach out sa Kanya. Pero tuturuan ka ni Lord, maging humble ka. Ang magtuturo sa iyo, mas mababa sa iyo. Tinuturuan ka ni Lord na magkaroon ng humble na puso ko. Huwag po kasi tayo na magkaroon ng attitude na okay na yan. Hindi ayos yun eh. Yung meron kang gagawin bagay sa trabaho na, nagpupuyat tayo para gumawa ng reports. Ganun din sa pag-aaral. Gumagawa, nagpupuyat tayo. Ayaw natin ang okay na yan. Ganun din po dapat sa buhay natin sa ministry. Huwag din okay na yan. Huwag yung pagiging Kristiyano ka na eh. Meron ka ng attitude na, a-attend na ako, okay na ako. Uupo lang ako, okay na ako. Pero nakita mo nangangailangan ng workers para sa church, meron ka ng kakayanan para sa ganung gawain, ganung task. Ayaw mong tumulong. Huwag mong ganun. Tulong-tulong po tayo. This 2025, gamitin po niyo yung mga talento niyo, mga skills niyo, para po sa ikalalawin na salita po ni Lord. Yung purpose po, bakit kayo tinawag dito sa COC San Pedro? May pangangailangan po ang inyong mga talento, mga skills niyo. Sabi ko nga po, kung wala kayong talento sa pagkanta, pag-awit, pagsayaw, pagsasalita, yung pagngiti po ninyo, napakaganda na po regalo yan. Kaya ini-invite ko po kayo sa Asherin Ministry. Atin po kayo, sama po kayo sa amin. Ang kailangan lang, kakamay at ngiti po kayo. Napakasimple, walang problema. Kamay, ngiti, welcome. Hindi kayo kakanta, hindi kayo sasayaw. Ngiti lang. Yung ngiti po ninyo, blessing na po yan. Kasi baka yung kakamayan po ninyo, napakalaki ng problema sa bahay. Samantala sa pag-ngiti nyo, nawalan ng lives-saving problema. Kasi nakaka-bless yung ngiti natin. Yung maaliwala sa ngiti ba? Huwag yung plastic na ngiti. Kunting na lang. Jolly yung ngiti. Welcome kapatid. Dito ka, umupo ka. Sa harapan ka.
Mas maganda umupo sa harapan. Mas maganda ang maintindihan po natin salita po ni Lord. Kaya ganun po. Welcome po kay sa Ashley. Kung marunong kayo meeting, welcome po kayo. Now, tingnan po natin. 2024, ganito sitwasyon ko. Ano gusto ko mangyari sa 2025? Kasi kailangan po natin isipin kung gusto natin may pagbabago sa 2025, baguhin po natin yung input. Sabi nga po, same input, same output. Kung gusto mong mag-improve ka sa 2025, baguhin mo yung ginagawa mo sa 2024. Sabi nga po lumabas tayo sa comfort zone. Walang growth sa comfort zone. Honestly, pinatamaan po ako dito kasi gusto ko lumipat na ibang trabaho, gusto ko mag-focus sa ibang business. Pero problema, ayaw ko lumabas sa comfort zone. Baka this 2025, kailangan ko na lumabas sa comfort zone. Gawin ang mga bagay na mahirap para sa akin, para ma-accomplish ang goals na gusto ni Lord para sa akin. Same output, same input, same output. Baguhin po yung input this coming 2025 po. Yun po una-una, attitude of dissatisfaction. Ikalawa, letting go of the past. Sabi sa verse 13, syempre mga kapatid, hindi ko iniisip ang nakuha ko na ito, pero ganito ang ginagawa ko. Kinalimutan ko na ang past at nagpo-focus akong gawin ang best ko para sa darating na future. Hindi niya naisip nangyari mga accomplishment po niya. Maraming accomplishment si Paul. Pero hindi niya ito pinabayaan na pumasok sa isip niya. Hindi lumaki ang kanyang ulo. He did not live in his past accomplishment po. He is willing to let go of the past para makamove forward po siya. The same thing with our problems, with our situation. Kung dala-dala mo lagi ang mga problema mo, ang hirap mag-move forward. Ganun din po sa accomplishment po natin. Sobrang dami mong medalya na dala-dala sa iyong katawan. Ang hirap kung gumalaw po niyan. Kung marami ka dala-dalang diploma, ang hirap itaas ang kamay mo para magpuri kay Lord. Bitawan mo yan. Tapos na yan. Move forward ka. Looking forward para sa 2025. Iwanan mo na yan. Tapos na yan. Itaas mo ang kamay. Magpuri sa Kanya. Isurrender mo lang sa Kanya. At siya magbibigay ng panibagong bukas po sa atin. Move forward po tayo. Looking forward po tayo. Ganon po si Paul. Ang vision niya, hindi lang pang lupa. Pang heavenward ang vision niya. Sabi nga dito, ang focus niya ay gawin ang best para sa darating na future po. Next year, anong goal mo? Sa akin, kayo po magseset no, hindi po ako, hindi po si Pastor. Anong goal mo? Will it be attending all the Sunday services? Linggo-linggo, narito ka? Will it be reading the Bible from Genesis to Revelation? Which is magandang simula po kasi January. Will it be sharing the gospel sa kaopisina mo? Kaibigan mo? Kay eskwela mo? Anong vision na ini-impress ni Lord para this coming 2025? Ano ang gusto mong mangyari para kay Lord? Kasi tingnan po natin, kung si Lord ang nasa sentro ng buhay mo, ang plano mo dapat naka-align po sa will po niya. Hindi po ang plano ni Lord naka-align sa will niya. Kaya nga sabi natin, Jesus is the center of the world. Si Lord na dapat masusunod sa buhay po natin. Pag sinabi natin, Lord, I accept you as my personal Lord and Savior, si Lord ang si Lord. Lahat ng aspeto ng buhay mo, si Lord dapat ang masusunod. Mismong pitaka mo, talento mo, oras mo, si Lord ang masusunod. Kaya nga sentro si Lord. This coming 2025, sino ang nasa sentro ng buhay mo? You have to let go of the past. Ano mang nangyari sa iyo masama, hindi maganda nakaraang taon. Ano mang accomplishment mo meron ka, bitawan mo yan, move forward ka, look forward for the better 2025 para sa glory po ng ating Panginoon. Look at Paul. Hindi niya pinabayaan na lumaki ang kanyang ulo. Hindi niya pinabayaan na siya yumabang, bagkus lalo pa siya naging humble. Ganon din po tayo. Huwag tayo mayabang. Kasi lahat ng meron tayo, lahat ng talento, lahat ng kakayahan po natin, galing lahat kay Lord yan. Yung mga accomplishment 2024, bigay ni Lord yan. May tinuturo yan. You have been blessed to become a blessing to others. Tandaan po natin yan. We have to let go of the past. Ikatlo po, ang verse 14, His eyes is on the goal.
Sabi diyan, kaya tumatakbo ako diretso sa goal para makuha ko yung prize na pagkakaroon ng buhay sa langit dahil sa ginawa ni Christ Jesus. Doon ako tinawag ng Diyos. Doon ako tinawag ng Diyos. Lahat tayo doon tinawag ni Lord na makasama niya sa langit. Mabuhay ng kasama siya, magpuri ng kasama siya 24 hours a day. All of us are a child of God. We are called to win the prize. We are all winners sa paningin po ng ating Panginoong Hesus. Pero ang kalaban, lagi magbubulong yan. Lagi niya tayong i-distract. Talunan ka, bobo ka, mahina ka, wala kang alam, tamad ka. Sasabihin sa iyo ng kalaban niya, hindi ka maganda, hindi ka gwapo. Creation ka ni Lord, Genesis 1:26, ginawa tayo sa walis po niya. Kaya kung titignan mo sa sarili mo, pinagsan niya, ang pogi-pogi mo, ang ganda mo. Pagigil. Pero, kasi po, gawa tayo sa walis po ni Lord. Yung kakayahan po natin, kakayahan natin kumanta, sumayaw, magsalita, ngumiti. Bigay ni Lord yan, may purpose. Yung nakapag-aral ka, kasi nag-provide ang magulang, nag-provide si Lord sa magulang mo para makapag-aral ka, may purpose ni Lord. Nakapagtrabaho ka sa magandang company, purpose ni Lord yan. May kadahilanan. Kaya, ang focus natin, huwag lamang dito sa lupa. Focus natin heavenward. Looking forward na makasama si Lord. Tandaan natin, sinabi sa John 10:10, reminder po sa atin, dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masaya. Ganun ang plano ni Lord sa atin. Ang kalabang at bubulong po yan para guluhin po tayo. Tandaan po natin yan. Focus tayo. Huwag tayo magpa-distract. Yung rearview mirror, sulyap lang. Pero focus tayo sa harap sa windshield tayo. Diretso tayo. Huwag tayo pa, kung may malubak tayo, okay lang. Move forward pa rin tayo. Normal yan. Pero maging aral sa atin mga lubak na dinaanan po natin. Alam natin malulubak tayo sa ganitong kalye. Siyempre, pag dumaan ulit tayo doon, iwasan na natin lubak na yun. Para makamove forward po tayo. Walang Kristiyanong loser. Walang Kristiyanong talunan. Tandaan po natin yan. Sabi nga sa Romans 8:37, pero sa lahat ng bagay, nagtagumpay tayo sa tulong niya na nagmamahal sa atin. Ang linaw dito, nagtagumpay tayo sa tulong niya sa lahat ng bagay. We are all winners. Despite ano nangyari 2024, panalo tayo. Panalo tayo, hindi tayo talunan. Ayan si Lord ang linaw na salita po niya. Kung si Paul, marami na-accomplish despite na nakakulong po siya. How much more po tayo na hindi nakakulong? Na malaya po tayo. How much more na meron tayong kalakasan ng pangangatawan? Maayos ang sitwasyon ng buhay po natin. Anong magiging hadlang para hindi natin ma-accomplish ang goals po natin for this coming 2025 po? Tandaan po natin, we're not doing this alone. Kasama natin ang Panginoong Hesus. In conclusion, this 2024, ini-encourage ko po tayong lahat, huwag tayong mag-settle sa average Christian life. Yung okay na yan attitude. Huwag tayong maging magkaroon ng attitude. Sa course po natin na tatahakin this 2025, yes, makakaranas tayo ng hindi magandang bagay. Pero tandaan po natin mga pangako na sinabi ni Lord. Tsaka po yung binasa po natin verses galing kay Paul po. He has promised that our labor is not in vain. I will leave you with this verse from 1 Corinthians 15:58. Medyo maliit po, pero hindi natin mabuti. Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast. Pag sinabi natin steadfast, dedicated, persistent, immovable, always excelling in the work of the Lord. Sabi dito, always doing your best and doing more than is needed. Huwag yung mediocre lang, huwag yung okay na yan, huwag yung bara-bara lang ang tira natin. And being continually aware that your labor,
pinagpapaguran po natin, even to the point of exhaustion, in the Lord is not futile nor wasted. It's never without purpose. Yung pag-share po ng gospel po natin sa mga kasama natin sa bahay, pag-pray po natin sa kanila, tuloy-tuloy lang. Kahit na tayo hindi pinapasin, sinisinson, pag nag-share tayo sa salita ni Lord, mas naglalike pa sila sa mga ibang pinopost po natin, pero pag gospel lang pinopost natin, halos ko nang naglalike or what, tuloy-tuloy lang tayo. Yung pag-share ng gospel po, kahit na hindi tayo pinapansin, na hindi tayo sinisipot, okay lang, tuloy-tuloy lang po tayo. Kasi nakalagay doon, no? It's never without purpose. Our efforts not futile po. Yeah, this coming 2025, as we look forward, i-look forward natin to na kasama natin ang Panginoon po. This 2025, i-expect po natin na si Lord ay gagamitin pa po tayo sa kanyang paraan na hindi natin maisip na kakayanin pala natin dahil si Lord ang gagawa. Ang kailangan lang po, maging humble tayo, maging obedient tayo, at sumunod tayo sa leading po niya. Mag-aral po tayo sa salita ni Lord. Magandang simula po ito. Basahin po natin ang Bible this coming 2025 para maging equipped tayo, maging ready po tayo. And we have to looking forward for a better and much prosperous 2025 po. Amen? Let us pray po. Father God, sa matamis na pangalan ni Jesus, maraming salamat for this wonderful opportunity na makita po namin ang magandang plano niyo po para sa amin. Lord, as a church, as an individual, Lord God, tinataas po namin ang aming buhay, ang aming gawain, Lord God, para po sa paggamit niyo this coming 2025. Lord, maaari sinasabi ng kalabang na limitado kami, mahina kami, kulang na resources namin, pero kayo po magpo-provide ng lahat-lahat na yun. Ang kailangan lang po namin, maging humble kami, maging masunurin kami, at mag-look forward for a better and much blessed 2025 po. Para po sa inyong church at para po sa mga kapatid namin dito. In Jesus' name we pray. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa ating closing song.
po ang Diyos sa ating pong pagtatapos. At tayo po ay dumako sa pawakas na panalangin. Nablis po ba ang lahat sa kanyang mga salita? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, patama namin, maraming salamat po sa inyong paggabay, sa inyong pagsama ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan sa ngayon. Salamat po, Ama, sa pagdako niyo sa bawat isa upang kami ay magkaisa na mayroong kagalakan na kayong Panginoon ay alaya ng papuri, pagpapasalamat at pagsamba dahil Panginoon dapat kayong sambahin dahil kayong dakilang Diyos na siyang umibig na habag at nag-alay sa aming Panginoon ng kaligtasan at pag-ibig. Salamat po, Ama, sa inyong presensya na sa bawat isa ay naghahari, Panginoon, kung kaya narito kami sa inyong harapan upang kami, Panginoon, ay magpasalamat sa inyong mga salita na muli ay nagpaalaala sa amin na kami po, Panginoon, ay mayroon po, Panginoon, goal sa aming mga buhay, na kami po, Panginoon, ay lumakad na sa inyo po, Panginoon, kami nakatingin. Ama, sa oras pong ito, kami po, Panginoon, ay humihingi, Panginoon, ng tulong sa inyo na durugin niyo, Panginoon, ang aming mga puso na mayroong pagmamataas pa, mayroon po, Panginoon, pagnanais ng aming sarili, Panginoon, ang mahayag. Kaya, Ama, tulungan niyo po ang bawat isa na sa inyo po, Panginoon, mga salita. Kami po, Panginoon, ay manghawak sa inyong mga pangako. At tulungan niyo po, Panginoon, kami na aming puso ay mabuo, na kami po, Panginoon, ay sa harapan tumitingin, na kami ay naghihintay, gumagawa, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay naghahangat ng inyong pangako, Panginoon, ng utong ng buhay sa langit, na kami ay makasama niyo. At tulungan niyo po, Panginoon, kami na ninyo po, Panginoon, pagsilang ay sariwa pa sa aming mga puso na kayo po ay aming pinagdiwang. At nawa po, Panginoon, ay makita sa aming buhay ang inyong pagsilang at ang inyong po, Panginoon, pagkamatay. Sapagkat ito po, Panginoon, ang inyong ginawa sa bawat isa amin upang kami, Panginoon, ay mabuhay ng ligtas. At kami po, Panginoon, ay maging daluyan ng pagpapalang ng kaligtasan ng mga kaluluwang hindi po, Panginoon, nakakasumpong sa inyo. Ama, kami po, Panginoon, sa oras na ito ay humihingi sa inyo ng tulong upang kami po, Panginoon, ay maging kagamit-gamit. At tulad nga po, Panginoon, ang aming narinig, na huwag po namin isipin na kami ay marami na ang nagawa. Kami po, Panginoon, ay mayroong retirement sa amin po, Panginoon, paglilingkod sa inyo. Kundi ang naisip po namin ay tumingin kami sa aming harap at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng aming buhay upang sa ganun, Panginoon, ay may sakatuparan ang inyo po, Panginoong layunin na ibigin at bigyan ng kaligtasan ng bawat kaluluwa bago man lang, Panginoon, kayo dumating. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, dahil alam niyo ang kahinaan, alam niyo, Panginoon, ang kaluwagan, alam niyo po, Panginoon, ang aming pagmamataas sa aming sarili. Nawa po manghawa kami sa inyo po, Panginoon, mga pangako at ang inyong mga salita, Panginoon, ang maging buhay namin sa sanlibutan ito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may pinagdadaanan, Panginoon, ng mga problema. Yung mga pasanin, Panginoon, kami po sa aming mga puso na batid po ninyo na kami ay nakikisa at nakikipasan sa kanilang mga pinagdaraanan. Tulad po, Panginoon, ng tatlong pastor na nabanggit, Panginoon, ni Pastor Rodel. Panginoon, pinagkakatiwala po namin silang lahat, Panginoon, sa inyo. Wala po, Panginoon, magagawa ang bawat isang tao o sino man pinakamataas na tao, kundi kayong Diyos na siyang nagpapagaling. Siya po, Panginoon, kayo ang Diyos na may hawak ng kanilang buhay. Pinagkakatiwala namin po, Panginoon, sila sa inyo. At sa amin po mga puso ay naroon, Panginoon, ang pakikipasan sa kanilang mga pinagdadaanan ito. Nawa po ay mangyari ang inyong kalooban sa bawat buhay nila upang sila, Panginoon, ay magpatuloy pa na makapaglingkod sa Panginoon sa inyo. Na sila po ay magamit pa sa bawat dako na kanilang tinalulugaran. Kaya, Ama, salamat po na walang hanggan sa pagtatapos ng aming gawain ito. Na kayo nawa po, Panginoon, ay napasay namin at kayo ang aming nabigyan ng kapurihan. Kayo, Panginoon, ang aming sentro ng gawain ito. Maraming salamat po, Ma, at pagdubayan niyo po ang bawat isa sa amin pong iba't ibang sitwasyon ng buhay.
Nawa po kayo ang siyang maghari sa bawat isa upang magtagumpay kami sa lahat ng aming laban sa aming buhay nito sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang di kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan at ang kapamahalaan, ang kapangyarihan nung una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen.